Antas ng pagsasaling wika. Ang pangunahing anyo ng antas ng pagsasaling wika ay ang karaniwang salin. Ang karaniwang salin ay gumagamit ng karaniwang mga pangungusap na madaling maunawaan ng karaniwang mambabasa. Ang layunin ng karaniwang salin, mapanatili ang kahulugan ng orihinal ng teksto, masalamin ito ng maayos sa target na wika. At ang karaniwang salin ay maingat at diretso at hindi gaanong nagbibigay diin sa mga detalye, tono ng orihinal na teksto. At malinaw ito at madaling unawain para sa target na mambabasa. Ang halimbawa nito ay the quick brown fox jumps over the lazy dog. At ang karaniwang salin nito sa Filipino ay ang mabilis na kulay kayumangging ahas ay tumatalon patawid sa tamad na aso. Halimbawa na ito, ang orihinal na teksto ay hindi nag-aaksaya ng panahon o pahayag. Karaniwang salin sa Filipino, ito ay masusuring mauunawaan ang unang mensahe nito o ang pangunahing mensahe. Dumako na naman tayo sa pampanitikan. Sa pampanitikan, ang mataas na uri ng pagsasaling wika na nagpapahalaga sa timbang ng bigat ng impormasyon at estilo ng pagkasulat. So, sa pampanitikan, ito ay napapanatili ang estilong pampanitikan niya, no? Ang tono ng orihinal na teksto, ang mataas na antas ng kasanayan sa wika at kultura. At ito ay detalyado at masinop. At ito ay malalim na kahulugan na mapapanatiling ang atmosfera at damdamin ng orihinal na teksto. At tumpak rito ang piling ng mga salita para sa mapanatili ang orihinal na teksto. At ang halimbawa nito ay ang orihinal na teksto sa Ingles ay the night was dark and stormy and the old castle stood silent on the hill, its windows shattered and ivy creeping up its walls like skeletal fingers. At sa pagsasaling wikang Filipino ay ang gabi ay madilim at mabagyo at ang lumang kastilyo ay tahimik na nakatayo sa bundok. Ang mga bintana nito ay basag at ang ivy ay umaakyat sa mga pader nito tulad ng mga buto ng kalansay. At kung ito ay sasalin sa pampanitikan, ito ay magiging ang gabi ay yumuyugyog ng dilim at unos at ang matandang kastilyo ay tahimik na nakatayo sa tuktok ng burol. Ang mga durungawan nito ay napinsala at ang mga sanga ng ivy ay umaakyat sa mga pader nito na para bang mga buto ng naglalakihang espiritu. Maunawaan ang pagsasalin sa Filipino or antas ng pampanitikan, ito ay detalyado at masinop, no? At ito ay may malalim na kahulugan sa wika at kultura. At ito ay tumpak ang mga piling mga salita upang mapanatili at maunawaan ang pagsasalin nito. Idiomatiko, ito ay nagpapahalaga sa pragmatics at simbolong kultural sa pagpili ng itutumbas na salita. Tulad ng hit the hay, or sa direktang pagsasalin nito sa Filipino ay tamaan ang dayami. Ngunit sa mas malapit na idioma o sa ating Filipino, matulog na. Ito ay may hindi direktang makuha batay sa kahulugan ng bawat individual o mambabasa ng salita. Ito ay pagkakamali o di kapani-kapaniwala kung isasalin ito ng direkta. Tamaan ng dayami ay hindi angkop at magdudulot ito ng kaguluhan sa mambabasa. At ang tamang malapit na idioma sa Filipino ay ang matulog na. Ito ay epektibo at nagtataglay ng parehong kahulugan ng mas maayos. Ito sa idiomatiko, mas mahalaga ang pag-unawa sa kultura at gamit ng wika upang maipasa ng wasto ang diwa sa idioma. Dumako na naman tayo sa teknikal at pang-agham. Ang teknikal at pang-agham ay nakapokus sa ugnayan ng impormasyon, pang-agham at epekto nito sa institusyong panlimpunan. At ito ay may malalim na pag-unawa, no? Mahalaga na teknolohiya na maintindihan ng mga profesional sa larangan, tulad ng teknikal na pagsasalin o orihinal na teksto. Sa English, the computer's BIOS needs to be updated to ensure
compatibility with the new hardware. Sa wikang Filipino, ang pagsasalin sa Filipino, karaniwang salin, kailangang i-update ang BIOS ng computer para masiguro ang kakulangan nito sa bagong hardware. Pagsasaling wika na technical ay narito ang dapat i-update ang BIOS ng computer upang matiyak ang ugnayan ng teknolohiya nito sa bagong kagamitan. Narito ang pagpapakita na mas malalim na pag-unawa sa pagsasali ng Filipino sa technical at mahalaga ang pang-teknolohiya na maintindihan ang mga professional na nasa larangan nila. At ang agham na naman ay original na teksto or sa Ingles, the experiment yielded statistically significant result indicating a strong correlation between the variables. Or sa wikang Filipino naman o karaniwang salin, ang eksperimento ay nagbigay ng statistikong makabuluhang resulta na magpapahiwatig na malakas na ugnayan ng mga variable. Sa pagsasalin sa Filipino na pang-agham, ang eksperimento ay nagbunga ng mga estadistikong may kahalagahan na nagpapakita ng matibay na korelasyon sa pagitan ng mga kinokontrol na salik. Sa agham, ito ay teknikal na salita na katanggap-tanggap sa larangan ng pag-agham o siyensya. Ito ay naglalaman ng hindi gaanong kilala sa pangkaraniwang mambabasa. Dumako na naman tayo sa malikhaing pagsasaling. Ito ay pagpapahalaga sa bagong kaisipan, estilo o paglikha ng sining. At nandito rin ay hindi lamang mapanatili ang literal na kahulugan, kundi mapahayag din ang estilong malikhaing pagsulat at damdamin nito. Tulad ng the sun set behind mountains, casting a warm golden glow over the valley. At sa karaniwang sali naman ay ang araw ay bumababa sa likod ng mga bundok, nagtatanim ng mainit at ginto na ang liwanag sa buong lambak. Sa malikhaing pagsalin ng Filipino, ang araw ay bumaba, bumubukas sa limuot ng mga kwento ang mga kabundukan, nagdudulot ng masiglang halimuyak ng mga kaharian ng lambak. Sa ating halimbawa sa malikhain, ito ay di literal na makikita sa orihinal na teksto at maraming kulay, damdamin at imahinasyon upang madama ang atmosphere at emosyon sa malikhaing pagsasalin. Dumako na naman tayo sa mapanuri. Nakatutok ito sa pagpapakahulugan kaysa pagtutumbas lamang ng mga salin. Nandito ang ating original na teksto sa Ingles. The novel explores the complexities of human relationship in the context of rapidly changing society. Sa pagsasalin sa Filipino o karaniwang salin, ang nobela ay sumasailalim sa komplikadong ugnayan ng mga tao sa konteksto ng isang mabilis na nagbabagong lipunan. At sa mapanuring pagsasalin, ang nobelang ito isinalaysay ang mga komplikadong relasyon ng mga tao sa gitna ng isang lipunang mabilisang nagbabago na nagbubukas ng masusing pagninilay-nilay sa kahulugan ng pagbabago at pag-unlad. At pagtatasa sa orihinal na teksto. Ito rin ay pagpili ng mga salita ng malalim na kahulugan upang maparating ang damdamin at mensahe sa ibang wika. Halimbawa na ito ay malalim ang mensahe nito at epekto nito na pangyayari sa lipunan, batay sa ating halimbawa. At sa mapanuring pagsasalin ay pagpili ng mga salita upang maipanatiling ang intensyon ng may akda sa isang masusing nauunawaan ng mambabasa. Ang kahalagahan ng antas ng pagsasaling wika ay upang matiyak ang mga ideya, damdamin at kahulugan ng orihinal na teksto ay hindi mawawala o nag-iiba kapag isalin sa ibang wika ng profesionalismo at husay ng isang tagasalin.